Hindi mo na ako dapat pasinamahan. Kaya ko ng sarili ko, no? Alam ko. Pero yun kasing sabi ng ate mo. Ah, so kung hindi ka pala inutusan ng ate, wala ka talagang balak na samahan ako. Siyempre, sasamahan pa rin naman. Teka, akala ko ba iihi ka? Nandito ang CR, oh. Uy, Cindy. Saan ka ba pupunta? Uy, ba't tayo nandito? Ang dilim-dilim dito, oh. Paki mo, dito ko gustong umihi. Nahihibang ka na ba? Kung naduduwag ka, mabuti pa bumalik ka na sa loob. Sabi nito, nang walang pakundahang naupo sa may likod ng pader. Napakamo tuloy ng ulo si Beth sa pasaway na si Cindy. Kahit kailan talaga, may pagkaloka-loka talaga ito. O ano? Hindi ka pa ba tapos? Bakit ka ba nagmamadali? Cindy, alam mo namang takot ako sa dilim eh. Alam ko, kaya nga kita dinala dito eh. Natatawa nitong sabi. Pasaway ka talaga kahit kailan. Alika na nga. Aniyang hinawakan ang kamay nito. Teka, ba't basang kamay mo? Yaks, ba yan? Bakit ka ba kasi bigla-biglang humahawak, ha? Kadiri naman to, oh. Ang OA, ha? Alcohol yun, no? We, di nga. Di amuyin mo. Kung mapanghe, alam mo na. Anitong tumatawang nauna sa kanya. Cindy, pambihira ka talaga. Agad naman yung sinundan ang mga yapak nito. Hanggang sa hindi na nila namalayang nagtatawanan na silang pareho. Ang cute mo. Umuko madaan-daan sa ganyang ngiti, Elizabeth. Alam ko na yan. Tila nang manhid ang buong katawan ni Cindy nang siilin siya nito ng isang matamis na halik sa labi. Hindi niya inaasahang hahalikan siya nito sa kabila ng madaming tao. Sira, bakit mo ginawa yun? Kahit kailan talaga, magnanakaw ka ng halik eh. Sorry. Miss lang kita. Ah, ganun ba? Pagkasabi niyo, Hito naman ang humalik sa kanya. Nabigla siya noong una, ngunit di naglaon, ay agad niya naman itong tinugunan. Alam nila parehong mahal nila ang isa't isa, at iyon ang dahilan kung bakit sila pinag-uunay ng tadhana. Sinubok man ang kanilang relasyon, ang mahalaga'y pinili pa rin nila ang isa't isa sa huli. Ang kanilang pag-iibigan ay naglalarawan lamang na kahit anumang dagok ang dumaan sa bawat relasyon, maiging bigyan na muna ng space ang bawat isa. Walang masama sa pagbibigay ng pagkakataong makapag-isip. Hindi ibig sabihin nito ay hindi ka na niya mahal, usuko na siya. Ang pagbibigay ng space ay paraan upang makahinga sa sumisikip din yung relasyon na kapag hindi naagapan ay siguradong mapupunta sa hiwalayan. Hindi lahat ng bagay ay kailangan nating ipilit dahil madalas ito ang dahilan kung bakit tayo mas nasasaktan dahil sa mga bagay na pilit nating pinagsisiksikan. Nandito lang pala kayo naglalaplapan. Ang daya naman. Nakasimangot na reaksyon ng pilyang si Rian. Natawa naman ang iba, samantala nagkatinginan lang silang dalawa ni Cindy. Dinag ka pa ng kapatid mo. Bulong naman ni Sarah sa kanyang nobya. Wait lang, sagutin ko lang to. Hello, Mami.
Uwi na po ako. Ano? Sige, sige. Ano yun? Manganganak na si Liza. Mabilis na nagtakbuhan silang lahat at isa-isang nagpaharurot ng sasakyan. Maliban kina Luna at Harry na naiwan sa VIP room. Mukhang tayo na lang dalawa na iwan. Ani Luna habang sinasalina ng maiinom ang kasintahan. Ayaw mo nun? Tayo lang dalawa. Malambing nitong pagkakasabi. Pagkatapos, uminom ay pinagsaluhan naman nila ang labi ng isa't isa. Biglang nawala ang amats ni Rian nang marating ang ospital. Gaya ng request nila ay sumama siya sa delivery room. Hindi basta-basta ang hirap na pinagdaanan nila sa loob. Para rin siyang nanganganak sa kakairin niya. Naawa na kasi siya kay Liza. Nahirapan din itong huminga kaya nilagyan ito ng oxygen. Mga 3 oras din nag-labor ang kasintahan bago lumabas ang malusog nilang baby girl. Si Rian ang unang kumandong sa batang cute na cute. Matangos ang ilong at may kalakihan rin ang mata. Manang-mana sa mami Liza niya. Walang mapaglagyan ang kaligayahan ni Liza ng mga oras na iyon. Napawi lahat ng sakit sa buong katawan niya nang makita ang kanyang anak. Ito na yata ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa kanya. Hindi man may pagkakailang bunga ito ng isang bangungot sa kanyang buhay. Pero ang anghel na ito rin pala ang bubuo sa pagkatao niya at pupuno sa kanyang buhay. Sobrang saya naman ng mga kasamang sina Mami, Tanch, Sarah, Beth at Cindy nang malamang nakapanganak na nang ligtas si Liza. Matapos ang batian at konting kwentuhan ay nagpaalam na ang mga ito. Tanging sina Rian lang at Mami ang nagpaiwan. Pagkatapos ng 2 araw na pamamalagi sa ospital, ay nakauwi na ang mag-ina. Todo alaga naman ang ginawa ni Rian sa mga ito. Ayaw niyang mabinat si Liza kung kaya't hindi niya ito hinahayaang gumalaw mag-isa. Love, okay na ako. Malakas na ako kaya kaya ko na. Love, hindi pa magaling yung tahi mo sa kaya huwag matigas ang ulo. Love naman eh. Sige na, kainin mo na to. Si Mami nagluto niyan. Pampagatas daw yan. Pagkasabi kay Mami, thank you. Lalo na sa'yo. I love you, love. I love you too, love. Tugon nitong hinalikan siya sa noo. O sige na, kumain ka na. Dahil ako na muna ang bahala kay baby ko. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Liza habang pinagmamasdan ng aliw na aliw si Rian.